hindi makakaapekto sa nakabinbing impeachment complaints ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Ayon sa isang political analyst, maling pagtaya ito para sa kampo ng ikalawang Pangulo at sinabing hindi nito maaaring maapektuhan ang proseso ng Kamara pagdating sa impeachment. Magbabalita si Jackie Resyo. Hindi makaapekto ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na pagtakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon sa nakabinbing impeachment complaints laban sa kanya. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni political analyst Professor Edmond Tayaw na maling pagtaya ito sa kampo ni VP Sara para maprotektahan ang sarili sa impeachment. Ayon kay Tayaw, may proseso ang Kamara para mapatunayan na nararapat ang impeachment na hindi maaaring maimpluwensyahan ng pangalawang Pangulo. Hindi na lang numero ang pinag-uusapan natin dito, Sister Lakay. No? Kung hindi kailangan, ang anuman na magiging desisyon ng Kamara, ng House of Representatives, it has to really be that significant that it will be believable and acceptable to the public. So, sa madalit sabi, regardless whether she declared herself as candidate for 2028 or not, the political dynamics will already be or can already be seen, in fact, as early as before the midterm elections. And nakita na natin ang linyahan kung kaninong grupo kasama ang isa-isang politiko. So, sa tingin ko, kung yun talaga yung rason nila, medyo sumablay siguro sa kanilang pagtataya. Samantala, sa panayam sa programang 2x2, sinabi naman ni Congressman Egay Erice na ang pinakamalakas na kandidato para sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon ay si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo dahil wala siyang issue ng korupsyon. Kung itatambal ang alkalde kay VP Sara o Pangulong Marcos ay mababahiran o masasangkot lamang din ito sa katiwaliang kinasasangkutan ng dating magkatambal. Para rin sa mambabatas ay hindi pa handa sina Senator Bam Aquino at Risa Hontiveros para tumakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Bagamat nagsabi na si Senator Aquino na wala siyang balak tumakbo bilang Vice President sa 2028 habang wala pang pahayag si Senator Hontiveros tungkol dito. Ay kung hindi tatakbo si Vice President Leni, ay maaaring manalo si Vice President Sara. Nandiyan pa si Bam Aquino. Hindi, andiyan si Bam Aquino. Si Risa Hontiveros, di ba? Well, I don't think that hindi pa sila handa sa ngayon. Sa tingin ko, ang pinakahanda, mayroong national recognition ay si VP Leni Robredo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.